If God will not open our minds, ay hindi natin maintindihan kahit yung kapwa natin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Easter Prayer. Blessed are you, O Mary, silent witness of Easter. You, O Mother of the Crucified One, now risen, who at the hour of pain and death keep the flame of hope burning. Teach us also to be amongst the incongruities of passing time, convinced and joyful witnesses of eternal message of life and love brought to the world by the risen Redeemer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sing hallelujah to the Lord, and sing hallelujah to the Lord, and sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, Kapitulo 24, versikulo 35 hanggang 48. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang pinag-uusapan ng mga alagad ni Jesus kung paanong nakilala si Jesus sa paghati-hati ng tinapay. Si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito, hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo. At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, may makakain ba riyan? Siya ay binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos, sinabi sa mga alagad, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama-sama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. At binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa. Magmula sa Jerusalem, kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Ang mabuting balita
ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. So isang mapagpalang linggo po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa pangatlong linggo, third week of Easter. Nasa Easter pa rin tayo. At ako po ay una-una sa lahat ay nagpapasalamat sa ating poong may kapal sa pagkakataong ito na ipinagkaloob niya po sa atin upang tayo po ay bahagi ng kanyang mabuting balita. At ako po ay nagpapasalamat din sa lahat natin ng mga masugid na mga taga-subaybay, sa lahat natin ng mga supporters, sa mga nag-subscribe. Sa bago nating subscribers, marami pong salamat sa iyo. At sa lahat-lahat na tumatangkilik at sumusuporta sa ating munting channel na ito. Marami pong salamat sa inyo. Magbibigay lang ako ng aking ding munting refleksyon sa ating gospel sa araw na ito, ng linggo, April 14, 2024. So, halos nabanggit na nga ni Pismarex yung mga pangyayari, no? Yung they're troubled, tapos marami pang katanungan sa mga puso nila, no? Nagulat sila, parang hindi pa rin sila makapaniwala. Yung mga sugat sa kamay, no, ng ating Panginoon. Everything, yung bigla lang siyang lumitaw, di ba? Oh. So dito, sa bigla lang siyang paglitaw, sa buhay natin, kailan ba natin na-experience na yung Panginoon ay biglang lumitaw sa ating buhay? Physically, hindi man natin siya nakita, di ba? But then, I think maraming pagkakataon na ang Panginoon ay lumitaw sa ating buhay. No? Hindi lang natin napansin. But then sometimes, gagaya din ng mga apostolis, ay naano rin tayo, no? Parang nag-aalinlangan din, no? Nabigla, no? Nagulat. Or hindi makapaniwala, no? Sa mga pangyayari. But ang ating Panginoon ay sa pagpakita niya ng kanyang mga sugat ay nagpaalala lang sa atin, no, na nandiyan siya. Sa nasabi nga ni Pismarex, nandiyan siya. Showing himself na anumang oras ay nandiyan siya sa atin. The wounds also sometimes masasabi natin that it reminds us, no, kung gaano siya naghirap din sa krus, no, dahil sa atin, sa ating mga kasalanan. But kung titingnan natin, yung sugat ay hindi yung sugat na no, ano kaya kung titingnan natin, no, nung pagnilaya natin, ano lang natin, i-focus natin sa kamay niya, no. So kung ang sugat ay gumaling na, 'di ba, babalik naman 'yun sa sa dati niyang anyo na makukuberan yung butas. So yung sa ating Panginoon hindi. So it means na ang sugat makikita natin, I don't know, maybe is still fresh, no? So nandoon pa. Pero nasa ano na siya ng paggaling ba, no? Sa process ng paggaling. So but din kung i-compare natin yung sa mga babae, no, yung sumusuot ng hikaw, 'di ba? 'Di ba binubutasan 'yan. So tapos unti-unti humihilom siya, but din yung butas nandoon pa rin, no, naiiwan. So ano ang significant nito sa ating buhay? Sometimes mga kapatid, maka-experience tayo ng mga bagay na nasasabi natin napawi na, nawala na 'yun, 'di ba?
but then the marks, no, ang scars niya, no, yung bagay na yun ay natitira pa rin, no, to reminds us na dahil sa marka na yan, sa gabay ng Panginoon ay nagiging matapang tayo sa pagsagupa sa mga challenges, no, sa mga pagsubok, no, dito sa ating araw-araw na paglalakbay. And then doon sa bandang huli, 'di ba? Sa last part ng ating gospel, ang sabi ng Panginoon, sabi dito, binuksan ano yung ang kanilang mga isipan, ano, at para maintindihan nila yung nakasulat. So kung babasahin natin sa English, open the minds to understand the scriptures. So sa atin minsan may mga bagay tayong mababasa, but din dito ipapakita nagpapakita that kung wala tayong gabay ng banal na espiritu, hindi mabubuksan nito ang ating pangunawa kung anong ibig sabihin ng sinasabi ng ating Panginoon. Diba? So maraming bagay din sa buhay natin na if God will not open our minds, ay hindi natin maintindihan kahit yung kapwa natin. Sabi na natin, no, masyado namang sobra naman itong tao na to. Di ba? Tapos, yung mga attitude, yung mga ginagawa, pag sarado yung isip natin, hindi natin maintindihan ng isang tao bakit nakaganyan siya. So ito po yung wisdom, no, ng banal na espiritu na mabuksan para maunawaan natin ang ating kapwa kung bakit siya nagkaganon. Huwag lang tayo mag-jump into conclusion na ganito or the negative conclusion na ang tao bakit ganito nagkaganyan dahil hindi natin alam eh. Hindi natin alam ang mga pangyayari sa buhay niya. So as much as possible, kailangan nating unawain. Huwag lang sana maging violente dahil of course, but din tanong pa rin bakit siya naging violente, no? No? Bakit nagawa niya 'yun? So mga kapatid, ang hiwaga, no, ng buhay ng ating Panginoon at ang kanyang mga salita ay minsan napakalalim para sa atin. Kaya mayroon tayong simbahan na gumagabay sa atin para po tayo ay maliwanagan, no, sa kung anong iparating na mensahe ng ating Panginoon sa ating lahat. So kailangan na natin ang manalig, no, maniwala sa kanya. Di ba? Ay huwag na tayong mag-alinlangan. Pero ano kaya, no, kung alam mo yung isang tao ay namatay na, no, of course may idea ka na nabuhay at biglang lumitaw sa harap mo, no, ano kaya, of course siguro tayong lahat ay ang reaksyon natin ay tatakbo o di kaya mawala ng malay, di ba? But din ang mahalaga lang dito that He appears always sa ating buhay. Hindi lang natin siya napapansin, but then He was there, no? So mga kapatid, huwag na tayong magiging alala o to be troubled and magkaroon ng maraming katanungan sa ating puso't isipan sa mga pangyayari sa buhay natin, because still kasama dito ang plano ng Diyos. Manalig lang tayo sa Kanya at sikapin natin na huwag magkaroon ng kasalanan. So ang paglapit sa atin ng ating Panginoon araw-araw ay isang
bagay na napakalaki para sa atin na pasasalamatan natin sa Kanya. Even though na sometimes we are not asking something or even in a small thing na minsan may problema tayo, but then the immediate solution sa ating mga problema ay nandyan. No? So, yun lang po mga kapatid. Marami pong salamat at sa inyo pong lahat na walang sawang sumusuporta at sumusubaybay, tumatangkilik sa ating munting channel na ito. Marami pong salamat sa inyo at lalo-lalo na sa ating bagong subscribers. So, mga kapatid, sa muli, kami po ay humihingi ng inyong panalangin. So, marami pong salamat at wag lang po nating kalimutan na kumapit lang po sa patalim ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. Marami pong salamat at God bless us all. Manalangin po tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Spirit of wisdom and understanding, enlighten our minds to perceive the mysteries of the universe in relation to eternity. Spirit of right judgment and courage, guide us and make us firm in our baptismal decision to follow Jesus' way of love. Spirit of knowledge and reverence, help us to see the lasting value of justice and mercy in our everyday dealings with one another. May we respect life as we work to solve problems of family and nation, economy and ecology. Spirit of God, spark our faith, hope, and love into new action each day. Fill our lives with wonder and awe by your presence, which penetrates all creation. Amen.